So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po ay naglabas ng statement itong si Speaker Martin Romualdez tungkol po sa kanilang final na motion for reconsideration regarding po sa pagbasura ng Supreme Court dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yun nga lang mga kababayan, no, sa bandang huli ng video nga po ni Martin, meron siyang binanggit dito na kahit pala itong mga Supreme Court Associate Justices na nagdesisyon na ibasura yung impeachment trial ni Sara, ay sila pala ay impeachable officials. No, pwede silang ipa-impeach. At tandaan po natin no, na yung impeachment ay nagsisimula po sa Kongreso kay Martin. So ang tanong ngayon natin dito, ano ba ang ibig sabihin ni Martin Romualdez dito at pwede bang ipa-impeach itong mga Associate Justices nga po na to na lahat ay appointee po ni Digong? Okay. Lahat po sila ha, lahat po na bumoto na ibasura yung impeachment trial ni Sara Duterte, mga appointee po ni Digong. Oh, so ano bang violation nila dito? Simple lang. 'Di ba? Culpable violation of the Constitution. Okay. Kasi tandaan po natin no, na yung desisyon nga po nila ay nag-overlap or sinapawan yung konstitusyon regarding nga po dito sa impeachment. At ito po ay intentional, allegedly. So mga kababayan no, ito po ay basahin natin to no, quote card dito from Batas PH, no? Sabi dito, Romualdez wants Supreme Court justices, you are also impeachable officials. Well, actually, medyo mabigat to ha. Kasi tandaan po natin na 12 po yung boboto para ibasura yung impeachment trial ni Sara Duterte. So, at tandaan natin, no, na magsisimula nga po yung impeachment trial or impeachment complaint or impeachment mismo sa House. Ang problema po dito akit po ito sa Senado. Pero by the way, maganda kasi statement ni Martin dito pag-usapan natin yan, no? So by the way, ito yung sinabi dito, no? Okay. Supreme Court Justices impeachable 2, sabi ni Romualdez. House Speaker Martin Romualdez on Monday, kahapon, defended the chamber's motion for reconsideration of the Supreme Court ruling voiding the impeachment articles against Vice President Sara Duterte. With full respect, actually ito po yung pinaka-polite way na para sabihin nga po ni Martin Romualdez na mga loko-loko kayo, impeachable officials din kayo. At yung ginawa ninyo ay culpable violation of the Constitution. Sabi dito, with full respect for the Constitution, in defense of the institutional balance and the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed motion for reconsideration before the Supreme Court. Romualdez said, "This is not an act of defiance, it's an act of duty. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people in process of accountability." Actually, ito yung point dito, no? Masyado nila tineknikal. At ang dami po nila sinagasaan. Okay lang sana yung technicalities Okay lang po yung technicalities kung wala pong sinapawan or wala pong violate sa konstitusyon. Di ba actually marami na po nag-explain yan sa inyo. Maraming vlogger na nga po yung nag-content nito, so hindi na po natin explain kung ano man yung violation nila. At topic ko na rin po ito, no? So sabi nga po dito ni Martin dito, the Supreme Court is a co-equal branch of government. But its members like President and Vice President are also impeachable officers. Sabi po ni Martin Romualdez ito. We filed this motion for reconsideration not to provoke but to protect. No, the House will not bow in silence. Kasi ang point dito mga kababayan, no, ito daanan lang natin, no. Ang Kongreso po kasi ay meron pong exclusive, no, na trabaho para po magpa-impeach nga ng isang impeachable officials. Exclusive. So ngayon, kapag ito po ay sinapawan ng Supreme Court, hindi na po exclusive ito. Pinakailaban nyo na. Para mas malinaw mga kababayan, no? Kasi ang sinasabi dito ni Martin Romualdez, mga streetwise, yung ginawa po kasing desisyon ng Supreme Court, no, na pabor kay Sara Duterte, magiging pabor din po ito sa mga susunod nga po na kaso at pati rin po sa mga Supreme Court judges po natin na protektahan pa ang sarili nila sa impeachment complaint at sa impeachment trial.
So, ito explain natin to, no? So, ito yung sinasabi nga po ni Martin dito eh. So, yung part lang po na yun ay yung panoorin natin. Sige. A government, let me say this with candor, a government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Ayun nga yun eh. No? Hindi pwede yung Supreme Court mismo yung mag-judge sa kanilang sariling accountability. No, parang basta sa tingin ko gets nyo eh. Nasabi ni Martin Romualdez no, na dito nga po sa ginawa ng Supreme Court, ang mangyayari nga po dito, pati sila mismong mga Supreme Court judges ay magiging judge mismo sa sarili nilang accountability, hindi lang po ngayon, pati po sa future. Oh. Actually, no, kung mayroong sinasabing constitutional crisis po na mangyayari, nangyari na po. Ginawa na po ng Supreme Court. Oh, kasi sabi kasi nila no na kapag ang Senado daw po ay pinagpatuloy yung impeachment trial nga po ni Sara kahit na may desisyon ng araw po yung Supreme Court, constitutional crisis daw po 'yun. Actually hindi po doon nagsimula ang constitutional crisis. No, nagsimula po ang constitutional crisis doon po sa ginawa ng Supreme Court na pagbasura nga po at pangingialam sa impeachment trial ni Sara. Ay. Continue nga natin. Sige. Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. O yan ang sinasabi ko, di ba? O gumawa po ng paraan itong mga impeachable officer na to para po protektahan yung sarili nila in the future. Tandaan po natin na presidente, vice presidente, Supreme Court judges po, impeachable offense po yan, impeachable officer po yan. Yung mga congressman, hindi. Di ba, tandaan nyo ha? Yung mga congressman, mga kababayan, hindi po sila impeachable officer. So, nakakatawa dito sa ginawa nga po ng Supreme Court, no? Pinakailaman nila ang isang trabaho ng congressman na magpa-impeach ng mga officer para sa kanila. Nakuha niyo yung point ko. Sana ma-visualize ninyo, no? Na ang Supreme Court judges po ay impeachable officer. Sa pangingialam nga po nila dun po sa impeachment trial ni Sara Duterte, tinanggalan po nila ng kapangyarihan yung mga congressman para gawin po yung trabaho nila para ipa-impeach sila. So ending nito, pinotektahan po ng Supreme Court yung sarili nila in the future at ngayon sa mga posibleng mangyaring impeachment laban sa kanila. Medyo nahirapan lang ako explain pero at least you get the point. Bakit niyo pakikialaman yung batas na ang ending is papabor naman pala sa kanila? Na ang bias sa kanila. Nakuha niyo yung point ko? No? So dapat po kasi no ang meron po talaga kaya nga merong exclusive eh. Exclusive power nga po yung Congress para po ipa-impeach itong mga tao po na to. Tapos pakingialaman mismo ng mga taong yan. Siguro gets yung point natin dito mga kababayan, no? So ngayon, ang sinasabi natin dito, kung meron mang kung meron mang constitutional crisis, ito na po yun. Nangyari na po. O, at tandaan natin mga streetwise, no? Ito So balikan po natin no kung sino-sino ba yung mga judges po na yan na nagbasura nga po ng tawag nito ng impeachment trial ni Sara. Actually na-content na natin to pero balikan lang po natin ulit no. So ito yun eh. Okay. Kalakihan natin para maganda. Oh. So unang-una si Chief Justice Gismundo appointee ni Digong 2021. Oh. Si Leonen, Dilawang DDS po to. Actually, no, ang pinakamabigat nga po na allegation kay Leonen, kinausap daw po siya ni Bongo na pag si Sara Duterte daw po ang maging presidente,
si Leonen daw po ang magiging Chief Justice. May ganung may ganung lumalabas nga po na balita. No, well, kung merong ebidensya dito, ang House, no, at kung sino man, pwede po talaga itong culpable violation of the Constitution. Kasi mga kababayan, no, yung violation po na yan, ito po yung sadya. Kumbaga sinadya po talaga na magkaroon ng violation sa Constitution para sa kanyang sariling kapakanan. Personal. So, kung may ebidensya nga dito sa sinasabi nga sa balibalita po na to ni Mr. Montalban, no, at saka sa mga mainstream media ngayon, so malaking po talaga to, malaking grounds po ito para po mapa-impeach po si Leonen. No? Andiyan yung point no? Yung impeachable offense, gumawa ng paraan para protektahan sila sa impeachment, no? Parang kasi continue natin to, no? So sabi pa dito, no? So ito yung mga appointee ni Digong, halos lahat si Kagiwa appointed to ni Pinoy. Si Kagiwa, ito yung nag-abstain pagkakaalam ko, no? Tapos ito na. Pagpasok po natin ng 2018, puro Digong na po ito. Yan, no? Si Hernando, si Javier Duterte, si Paul Inting Duterte, Salameda Duterte, Gerlan Duterte, Rosario Duterte, Lopez, Di Maampaw Duterte pa rin yan. 12 po yan. So actually, sino ba kasi nakaisip ng constitution po na yan, no? Na ang Supreme Court judges na dapat po ay hindi sumasama sa usaping politikal, appointee po ng mga politiko. Parang, nakuha niyo yung point ko, no, di ba? Dapat po ang Supreme Court judges po kasi, non-partisan. Hindi po nangingialam sa politika. Pero malabo po mangyari po yun kung ito po at sila po ay appointee ng politiko. So, ganun po talaga kasi alam naman po natin na medyo may mali po talaga sa constitution po natin na kailangan baguhin. Kaya nga ako, pabor po ako sa sa constitutional amendments. No? Marami po dapat baguhin po sa constitution natin. No? Na, ewan ko lang mangyayari pa yan. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? Na bilanggit ni Martin Romualdez na itong mga Supreme Court judges po pala, mga impeachable officials din pala po ito. At dito po sa ginawa nga po nila na basura nga po sa impeachment trial ni Sara Duterte, in the long run, ang poprotektahan din po nito, sila rin. Silang mga impeachable officials din, na katulad po ng presidente, vice-presidente, at saka mga Supreme Court judges. So, nawalan na po ng check and balance. No? Kayo ba naniniwala ba kayo na itong ginawa ng Supreme Court, dito na po nagsimula ang constitutional crisis? Kasi ako naniniwala po kung ganun. Di ba? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? Dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa Supreme Court. So, thank you, salamat, and babush!